Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, bumaliktad na. Nako, ang bilis ng karma. Mike Defensor sumabog sa galit. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, bago po natin simulan to, sa mga bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. No, simulan po natin dito kay Mike Defensor. Sabi po kasi ni Mike Defensor mga kababayan na napakasakita na makita na ang taong nagsasalita ng katotohanan ay ikukulong ng walang batayan. Gayong marami ring mga taong sangkot sa nakawan ang pinakakawalan or pinakawalan. Yan mga kaubayan. Totoo naman di ba? Marami pong mga sangkot na hanggang ngayon ay hindi na nga po nakauwi, no? O isipin nyo si Manuel Bunuan, wala na tayong balita. Umuwi na ba? Si former DPW Secretary Bunuan, parang hindi pa yata mga kaubayan, no? At yung media, talagang tahimik patungkol kay Bunuan kung ito ba ay babalik pa or hindi na. No? Pero pagdating po dito, like for example kay General Police, no? At iba pang mga retired general or even Mike Defensor itself, mga kababayan, di ba? May nabasa nga akong post mga karibin natin na si Mike Defensor di umano ang isusunod dito kay General Police. Dahil maingay rin po itong si Mike Defensor pagdating sa flood control scam mga kaubayan. Yun nga po ang napakasakit, no? Yun ang masakit dito po sa ating gobyerno ngayon, no? Kung sino yung nagsasalita at nagmamay malasakit po sa kaban ng bayan, sila patuloy itong hinuhuli, di ba? Yung mga kawatan, yung mga kurap, nako, sila pa yung nagpapahuli. Aminin man natin sa hindi, pero ganun po talaga ang nangyayari mga kababayan. Well anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Sabi po kasi dito, no, mga kaalyado bumaliktad. Palasyo walang nagawa. Nako, eto pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay negative 3, negative 15 at negative 27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang Pulse Asia Survey. 94%, halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala. Dahil meron the 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran. At 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayo magkakamali 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi
ng politika ang korupsyon, abay hati. 41% ang nagsasabi na kapahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin niyan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. Kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ikumpira natin ito doon sa persepsyon ng taong bayan. Unfortunately, ang PALSA Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyan survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng PALSA Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa PALSA Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipinas nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less. So ibig sabihin po niyan, talagang naniniwala ang taong bayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre, ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-a-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa exchequer na naging pasimuno ng lahat ng kakuraputan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya na 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na -3 sa SWS, -15 sa PALSA Asia, at -27 sa Publicus. Kung talagang i-relate yung datos, talagang yung persepsyon na corrupt itong administrasyon nito ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay -3, -15 at -27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. So ngayon po, ano Grabe no mga kabayan. Kasi kung mapapanood nyo po yung mga nakaraang vlogs natin, no? Dati pangarap lang po natin to eh. No? Oo, sa totoo lang. No? Pangarap lang po natin na maging negative po yung trust and approval rating ng Pangulo. No? Pero ngayon natupad na mga kababayan. Diba? Sa totoo lang, hanapin nyo po yung mga ilang videos natin dito sa YouTube, no? Oh, sinasabi natin nun, talagang magni-negative to pagdating ng panahon, no? Pagdating talaga ng panahon, magni-negative to. Pangarap lang yun noon. Ngayon na, natupad na mga kaubayan. Parang yung wish lang ni no? Parang yung wish lang ni Cara David. Sila unti-unti na po, di ba? Oh, yung iba medyo hindi na nagpapakita, no? Sa media. Oh, yung iba tinabunan na. ating na mensahe sa ating mga kabataan ngayon na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternative. Naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinaka-corrupt, hindi lang isa sa pinaka, kundi pinaka-corrupt na administrasyon sa buong daigdig
na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsimulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda ha, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat. Hindi ko po alam kung po pwede pang pumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. Sa mga kaibigan, nasa sa inyo ang bola. Alam na natin na halos lahat tayo naniniwala super corrupt itong administrasyon na ito. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Talaga bang sabi magpapatay-patay na naman at talagang hahayaan ang korupsyon ay maging dahilan kung bakit lantaran ng kahirapan sa Pilipinas? Sa totoo lang po 6 na trilyon na ang budget natin. Wala nang dahilan para ang Pilipino, kahit sinong Pilipino ay maghirap. Kung yung 6 na trilyon na yan ay ginagamit para sa pagtaas ng antas sa kabuhayan, pagbigay ng pagkain sa nagugutom, tahanan sa mga walang tahanan, tara naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa ilang mga issue na importante. No? At ilan sa mga issue ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang ano yung nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema. No? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte. No? So ang naging kliyente ko po rito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Ang pinakapangunahing issue ay mutin academic na ba ito? No? At ang sinabi po namin ay hindi siya mutin academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong. At kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung legal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig. At saka yung pamamaraan kung paano siya napadala sa dahig. No? Ano pa ang mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinanong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng 2 dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo, ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. So yun mga kababayan, update lang po tayo kay President Bongbong Marcos Jr. Nag-post po, hindi ko lang po na-save yung picture, no? Pero nag-post po si Kong Pulong Duterte. Ang sabi po doon mga kababayan ay ayaw daw po muna umuwi ni former President Duterte sa Pilipinas hanggat si Bangag ang presidente. Palakpakan po natin. Good decision para sa akin Napakaganda pong pagdedesisyon yan mga kababayan kasi baka mamaya magkaroon po tayo ng Duterte International Airport, no? Wag naman sana. Kaya good job Tatay Digong, no? So magtiis-tiis ka lang muna diyan at malapit rin naman itong matapos dito si Bangag mga kababayan at saka ka na umuwi para sure mga kababayan. Yan na.
Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Comment ko lang, diba? Maraming salamat po.